Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika at maraming salamat sa pagtunghay pagsuporta dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa ating mga latest issues at mga bagay-bagay na pinag-uusapan dito sa ating YouTube channel. Ating pag-uusapan itong si Miss Atisa Manalo, itong kinoronahan na Miss Cosmo Philippines kasi siya yung magkukumpit doon sa Miss Cosmo sa Vietnam sa October 5 yung grand finals at yung semifinals naman is sa October 2. Now, bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi dati hindi ako dito hanga or hindi ako believe dito kay Miss Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines. Siguro blessing in disguise na rin sa kanya na hindi siya nanalo dito sa Miss Universe Philippines kasi merong nakalaan sa kanya, nakatadhana sa kanya itong Miss Cosmo International, and ito yung pinakauna na Miss Cosmo Beauty pageant na kung saan is itong napag-alaman natin na itong CEO pala ng Miss Cosmo is 3-9 nila na mag-bid doon sa Miss Universe noong 2022, but unfortunately hindi sila yung nanalo sa bidding kundi itong si Miss si Anja Krahutatip. Now, kung nakikita nyo dito sa pamagat ng ating video is natutuwa yung CEO ng Miss Cosmo dito kay Atisa Manalo, at pangalawa yung nakakalula na papremyo dito sa Miss Cosmo at si Miss Atisa Manalo yung posible, yung possibility na siya ang mag-uwi ng corona dito sa kauna-unahang Miss Cosmo. At ito ang ating himahimayin at tatalakayin sa videong ito mga kapolitika. Okay, so kung yung nakikita dito sa ating video is natutuwa at happy itong bagong CEO ng Miss Cosmo na nakabase sa Vietnam. And nakikita rin natin dito kasi sinusubaybay natin itong si Miss Atisa, yung kanyang journey dito sa Vietnam sa grand opening ng Miss Cosmo. Nakikita natin na paborito siya ng mga kamera at ng mga Vietnamese fans kasi ang nakikita ko rin dito, marami rin kasi tayong nababasa mula sa mga Filipino fans ni Atisa Manalo at dito sa mga beauty pageant na nagda-divert na yung kanilang support dito sa from Miss Universe dito sa kay Anja Krahutatip towards Miss Cosmo, kasi naniniwala din tayo personally na naiimpluwensyahan talaga at dinadaya ni Anja Krahutatip yung nagiging resulta ng Miss Universe in this past few years. Okay, at sobrang daming ng mga Filipino fans na galit dito sa kay Anja Krahutatip, and in fact hindi nga siya pumunta dito sa ating bansa nung coronation night, pero last year is pumunta siya even though natalo yung si Celeste Cortese, pumunta pa rin itong si Anja Krahutatip kasi naman yun, valid naman yung pagkatalo ni Celeste Cortese. But dito kay kay Marquez D is talagang nakita ng mga Filipino fans na dinaya, and yung bashing na natanggap ni Anja Krahutatip is below the belt na, kung kaya maraming mga Pilipino ngayon ang nagsasabi na susuportahan nila itong Miss Cosmo. So bakit natutuwa itong CEO ng Miss Cosmo dito kay Atisa Manalo? Kasi nga paborito siya doon ng camera doon sa Vietnam, and in fact meron nga siyang interview doon na interview na ng press itong si Atisa Manalo. Sinagot siya maging impact niya dito sa Miss Cosmo, especially na kauna-unahan ito na ilo-launch. Now, ang sagot dito ni Atisa Manalo is mag-focus daw siya dito sa mga advocacies, yung mga recipients ng kanyang advocacy, kasi kahit gaano kaganda yung advocacy at iyong mga plataforma or iyong mga goal dito sa beauty pageant na ito is kung wala namang mga impact ito sa mga recipient is wala rin. Okay, at pangalawa is yung siya ay magiging inspiration dito sa mga aspiring beauty contestants, and at the same time yung wag mawala ng pag-asa kasi itong si Atisa is mula rin siya sa iba't ibang beauty pageants na sinalihan hanggang sa masungkit niya itong Miss Cosmo. Now, dito naman tayo sa sa nakakalulang presyo or papremyo nitong Miss Cosmo. Kaya nga sinasabi natin doon na blessing in disguise ito kay Miss Atisa, kasi kahit hindi niya nasungkit itong Miss Universe Philippines is umaani na siya ngayon ng popularity dahil dito sa Miss Cosmo International. So
Base dito sa ating nakalap na information at ito rin yung mga post sa social media, ang pinakamalaki talaga na papremyo dito is yung $100,000 na papremyo ng Miss Cosmo, or sa atin yun is nasa 5.8 million na. Kung kaya umabot na nga po ng 70 delegates or contestants yung pupunta doon sa Vietnam para makipag-compete dito sa nakakalulang papremyo talaga. Ito talaga yung inaasam-asam ng bawat contestant doon. Kung kaya ang sinasabi dito ng CEO nung Miss Cosmo is magiging mix daw ng Miss Universe at Miss Grand, kasi bad taste na itong Miss Universe at Miss Grand, kasi yung Sinawat at si Anja Krautatip is in-influensyahan nila yung maging mananalo dito sa kanilang mga beauty pageant. So kumbaga kinukontra ng CEO itong Miss Cosmo at kinukontra ng CEO ng Miss Cosmo itong Miss Universe at Miss Grand, kasi bad taste na ito sa mga beauty pageant fans. So ito yung 100,000 talaga na papremyo ng Miss Cosmo, and on top of that is meron rin silang ibibigay na luxury car, yung private house at yung access sa 5-star hotel sa Vietnam, plus yung business class na flight. So sobrang talaga, dito pa lang masasabi mo na makikita natin na itong mga contestant is ilalabas talaga lang yung pinaka the best sa kanilang performance para do sa Miss Cosmo dahil sa papremyo na kanilang matatanggap dito sa beauty pageant. And aside from that is ito pa lang so sinasabi na natin doon na gusto sanang acquire nitong CEO ng Miss Cosmo itong Miss Universe Philippines noong 2022, pero hindi sila nanalo sa bidding. So gumawa na lang sila ng sarili ng beauty pageant, which is itong Miss Cosmo. Now posible siguro para sa aking analysis, at ito rin yung sinasabi at mga opinion ng netizen base sa ating nabasa, is baka si Miss Atisa Manalo talaga yung mag-uuwi ng corona, for the reason na malawak itong fan base ni Atisa Manalo, and alam naman natin na itong Miss Cosmo is bago pa lang, so kinakailangan nila na maka-build up sila ng foundation or maka-build up sila ng malawak na fan base. At isa dito sa maging susi nila is itong si Atisa Manalo. So at nakita ko nga doon sa post ng ni Paula Sugart na parang may support mula sa kanya itong paglunsad ng Miss Cosmo. So magandang po 'yon, magandang development po 'yon. And isa rin pala sa nakikita natin dito na sobrang lawak nitong fan base ni Atisa Manalo sa ating pagsasaliksik is nasa 507,000 yung kanyang 504,000 yung kanyang follower dito sa Facebook, and nasa 376,000 yung nasa Instagram. So ang indication nito is tamang-tama itong si Atisa, siya yung fit na magiging maipanalo talaga yung crown dito sa Miss Cosmo. But again, hindi tayo maging overconfident kasi hindi pa natin alam yung maging contestant ng ibang mga bansa. But right now, sa nakikita ko, ito ang personal take at aking honest opinion, talagang may laban itong si Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo na gaganapin sa Vietnam sa October 5. Kayo mga kapolitika, meron ba kayong opinion at ano ang inyong masasabi tungkol dito sa popularity na ni Atisa Manalo doon sa Vietnam, at sa palagay nyo ba is mananalo siya? Kasi ang sabi doon sa media is kaya siya paborito ng mga cameras doon sa Vietnam kasi sobrang nagagandahan daw itong mga Vietnamese dito kay Atisa Manalo. So yun lamang mga kapolitika ang ating pag-uusapan at ang ating personal na opinion at ang ating komentaryo sa isyong ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issues at ating mga pinag-uusapan dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat!